Magandang gabi mga tagapakinig at welcome muli dito sa Romansa Diaries. Ngayong gabi, hatid namin sa inyo ang isang mainit, nakakapasong at puno ng tukso na kwento ng isang magandang babae. Isang single mom na sa kabila ng pagiging ina ay nananatiling kaakit-akit at pinagmumula ng pagnanasa ng isang matandang lalaki na matagal nang may lihim na damdamin para sa kanya. Handa na ba kayo, mga tagapakinig? Ihanda ang inyong imahinasyon dahil ngayon, isang kwento ng init at pagnanasa ang ating pagsasaluhan. Haplos sa dilim, sulyap ng pagnanasa. Si Andrea, 32 anyos, ay isang single mom. Bagamat may anak na siya, hindi halata ang kanyang katawan. Malapor sila na ang kutis, mahaba ang buhok na kumikintab, at higit sa lahat, ang kanyang malaking dibdib at makurbang balakang ang hindi mapigilan ng sinumang lalaki na lingunin sa bawat pagdaan. Isang gabi, matapos ang isang salusalo kasama ang mga kaibigan, nakauwi si Andrea ng lasing. Naka-red silk blouse siya na hapit sa kanyang dibdib at maiksing paldang halos bumibigay sa bawat paglakad. Ang kanyang amoy ay halo ng pabango at alak na lalo lamang nagbigay ng mapangakit na presensya. Pagdating sa inuupahan niyang apartment, sinalubong siya ng kanyang matandang landlord na si Mang Ernesto, payat, nakayuko na sa edad at uugod-ugod kung lumakad. Ngunit sa likod ng kanyang mga kulubot na balat at mabagal na kilos, ay nananatili ang matinding lihim na pagnanasa sa kanyang magandang tenant. Ay Andrea, lasing ka ata. Halika, tulungan na kita, sabi ni Mang Ernesto habang agad na inalalayan siya papasok. Halos nakasandal na si Andrea sa matanda at sa bawat igkas ng kanyang dibdib, ramdam ni Mang Ernesto ang init ng babae. Nang maisandal niya ito sa sofa, halos dumulas, pababa ang blouse ni Andrea na nagpakita ng kanyang maputing cleavage na parang inaanyayahan ng matanda. Hindi na nakatiis si Mang Ernesto. Inabot niya ang kanyang magaspang na palad. Dahan-dahang hinaplos ang leeg ni Andrea pababa sa kanyang balikat hanggang sa marating ang malambot at mainit na dibdib nito. Huminga ng malalim si Andrea, tila nananaginip lang at hindi tumutol. Dito nagsimulang lamutakin ng matanda ang dibdib ng babae. Marahang nilalamas habang idinidikit ang kanyang labi upang dilaan ang makinis na balat. Ang katawan ni Andrea ay naging parang laruan sa ilalim ng mapusok na pagnanasa ng kanyang landlord. Ang bawat haplos, ang bawat pagdampi ng dila ay parang apoy na gumagapang sa kanyang katawan. Ang kanyang kurbadong balakang na natatakpan lamang ng manipis na palda ay mahigpit na hinawakan ni Mang Ernesto, tila ba ayaw ng pakawalan. Sa bawat ungol na lumalabas kay Andrea, mas lalong ginaganahan ng matanda. Dila sa leeg, sip-sip sa balikat, at paglamas ng buong-buo sa kanyang dibdib, ang naging musika ng gabing iyon. Wala nang natira kay Mang Ernesto, kundi ang matagal nang tinatabing pagnanasa. At ngayoy nakamit niya ang matamis at maalam na katawan ng babaeng matagal na niyang pinapangarap. Ang gabing iyon ay naging saksi ng isang bawal, ngunit matinding tagpo ng isang babae at ng kanyang matandang landlord. Isang lihim na sila lamang ang nakakaalam. Isang apoy na hindi inaasahang sumiklab mula sa alak at tukso. Si Andrea, nakahandusay pa rin sa sofa. Ang kanyang red silk blouse ay halos hindi na matakpan ang kanyang malulusog na dibdib. Ang mga pisngi niya ay namumula, hindi lang dahil sa alak, kundi dahil din sa init ng mga palad na patuloy na gumagapang sa kanyang katawan. Si Mang Ernesto, bagaman nanginginig ang mga kamay dahil sa edad, ay naging matatag sa pag-angkin ng katawan ng dalaga. Kanina'y tinitikman lamang niya ang leeg at dibdib nito, ngunit ngayon ay hindi na niya mapigilan ang sarili. Hinila niya pababa ang blouse ni Andrea at ang kanyang mata ay namilog sa ganda ng tanawin. Ang maputi, malambot
at bilugang dibdib ng babae na tila ba para lamang sa kanya. Sinunggaban niya ito, dinilaan, sinipsip at nilaro ng kanyang labi ang bawat sulok. Napaungol si Andrea, bahagyang dumidilat, ngunit ang kanyang katawan ay nananatiling sunod sa bawat dampi. Hinimas ng matanda ang balakang ni Andrea, hinahagod ang bawat kurba. Ang kanyang palda ay unti-unti niyang iniangat at doon nasilayan ng makinis na hita ng babae. Ang kanyang pagnanasa ay hindi na mapigilan. Inaangkin na kita, Andrea. Bulong ni Mang Ernesto, puno ng libog at pananabik. Dahan-dahan niyang ibinuka ang mga hita ng babae at ang kanyang buong katawan ay isinandal sa kanya. Ang init ng gabi ay parang nagliyab palalo sa kanilang dalawa. Ang mga labi ng matanda ay muling bumalik sa dibdib ni Andrea habang ang kanyang balakang ay dahan-dahang dumidikit sa katawan ng babae. Sa mga oras na yon, tuluyang isinuko ni Andrea ang kanyang sarili. Hindi na siya tumutol. Bagkus ang kanyang mga ungol ay tila nagsasabing tanggap niya ang bawat haplos at bawat pag-angkin ng matanda. Naging isa silang musika ng ungol at paghinga. Ang dating uugod-ugod na landlord, ngayoy parang muling nagkabuhay sa init at lambot ng katawan ni Andrea. At si Andrea, bagamat lasing, ay nadadala sa bawat halik at haplos, sa bawat sip-sip at sa bawat lamutak ng kanyang malaking dibdib. Ang gabing iyon ay naging gabing hindi malilimutan. Isang bawal na pagsasanib ng isang ina at ng kanyang matandang landlord na matagal nang nagtataglay ng lihim na pagnanasa. Sa wakas, inangkin siya ng matanda ng buo, katawan, init at laman. Mga tagapakinig, dito nagtatapos ang ating pagpapatuloy ng kwento, isang mapanghas na gabi ng pagnanasa na nauwi sa tuluyang pag-aangkin. Sana'y nadama ninyo ang bawat pintig, bawat ungol at bawat apoy na pumapaso sa ating kwento ngayong gabi. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para mas marami pa tayong maiinit na kwento sa Romansa Diaries.